sa atong disaster preparedness o climate change adaptation, daghan ta mga programa nga gipang implementar. Pero ang labing una gyud ang pagdawat nato sa Bureau of Fire and Protection nga maghimo og fire station sa Tukuran. Sa tibok Zamboanga del Sur, lagmit ang Tukuran, usa sa pipila ka mga lungsod lamang nga naay fire station. Una nga di na kay ta mabalaka panahon sa Fire Prevention Month, kinahanglan gyud tay opisina nga mag-tanaw niini. Ang atong disaster training kamulo pod nga ginahimo sa atong probinsya ug sa lungsod. Mauna nga natay gipang-train nga mga barangay emergency and response teams. Yan na po tayo mga trainings nga buhaton panahon sa Marso. Pinaagi sa atong Bureau of Fire and Protection. Natay dredging ongoing karon sa atong Kanawa Creek. Basin pa nga pinaagi nini atong masulbad ang baha din ang dapita. Dayon ang atong seawall going to San Carlos, aton na po nang ipatuman sa matag tuig. Aron pagabot sa panahon ang atong mga structures din na sa San Carlos padulong ato sa Panduma, atong mapreserbar labi na sa panahon sa kulyada. Gani ang seawall sa San Carlos, naapil na to nag-prioritize sa atong bottom-up budgeting for 2014. Dayon natay ongoing rechanneling of Tukuran River. Basin pa pinaagi niini atong masulbad ang flash flooding sa atong barangay Santo Niño. Dayon ongoing pud karon ang slope protection project sa atong Military Bridge uban sa pagayuda sa atong DPWH. Dayon ang atong MRF Material Recovery Facility sa militar humana. Apil na po niini ang karsada padulong didto. Dayon sa atong agrikultura pa, garbo nato nga mahibaw-an nga ang Tukuran mao lamang or usa lamang sa mga duha siguro kalungsod sa Zamboanga del Sur nga nag-operate og Brontispa Laboratory. Kining Brontispa Laboratory mao ni ang laboratory nga nagtuto kanunay or naghimo sa mga programa para sulbad sa problema nato sa Brontispa, ang sakit sa lubi. Philippine Coconut Authority tungod kita nag-operate og usa ka Brontispa Laboratory, gitagaan putag mga ayuda, mga coconut seedlings o seed nuts nga ato na pong gyapod-apod sa atong mga mag-uumang lubi. Sa atong disaster preparedness po gihapon ato nang gi-establish ang atong nursery sa Baklay, atong gi-maintain gani daghan na nakapangayo ang atong seedlings para lang atong ma-promote ang tree planting activity nato. Makita nato nga ang atong highway na may mga kahoy na nagtubo. Munang muhangyo ko ninyo nga tabangan nato nigbantay kana po yung mga igsuon natong uban nga apilog ibot. Anugon kay ang kahoy na nubo na. Dahil ang atong Barangay Manlayag, recipient po sa National Greening Program. Ang mga mag-uuma dito nga nagpuyo sa lasang. Nagsugo nagpananong mong mga kahoy nga ayuda gikan sa DENR. Kung nang muhangyo ko nga ato silang tabangan sa mga programa nga atong suportahan og maayo para ang atong mga mag-uumas kabukiran labi na sa lasang kadapit dili gid sila maagabyado sa mga programa sa gobyerno. Sa atong potable water systems, ang Lapirian usa sa atong natabangan, malipayon sila karon dito sa ilang tubig nga ginainom. Ang atong barangay Nabalan po ongoing ang project sa potable water system nila, pinaagi sa pag-ayuda sa Kalay Seeds, natay counterpart, napoy counterpart ang atong congressman o gobernador. Takip na po niini ang Barangay Tagulo o Barangay Kamanga. Puros ni sila recipient sa potable water system sa Kalahi. Itay lungsod nga makapasiga sa atong island bisan pa ko brownout. Itaray lungsod nga bisan ko brownout nga atong mga estudyante sa college nato maka-eskwela gyud. Walay puto lang ilang pag-estudyo kay hayag man ta. Apil na nining atong health center magabi, ang tanan natong mga opisina sa gobyerno diri sa lungsod sa Tukuran ato gyud mapasiga bisan kun way kuryente. Gani ang atong munisipyo bisan pag way kuryente maadlaw, walay puto lang atong pagserbisyo sa atong katawhan. Ang ato pong outpost at bang sa Yusko atong gituyo butang, ang atong street light sa Kurbada, nahimo na nato ang phase 1. Base ng phase 2 karon tuiga atong mahimo pod, makumpleto na to na para mahayag ang atong karsada. Aton na pong na-energize ang atong duha ka barangay, Balimbingan ug Libertad. Dayon nato mga watchmen sa atong markets ug sa atong fishport.
atay police auxiliaries nga atong pang-hire para moayuda sa atong kapulisan. Napo tay mga traffic enforcers nga makatabang sa atong kapulisan sa traffic concerns. Dayon napo tay mga CCTV nga gipangtaod sa nagkalain-lain lugar. Dili sa sentro naata diha, napo ta sa Corbada ug ang merkado ato na pangbutangan karong tuiga og CCTV para sigurado gyud nga mamonitor nato ang peace and order. Dayon ang atong kapulisan kanunay pong nag-roving magabi. Ako lang gihangyo ang atong mga anak unta, labi na itong minor de edad, ato nang hipuson pag-abot sa alas 10 kay mapasiguro nato ang ilang seguridad, labi na sa kagabiyon. Sa atong sports, sa Balog Domingo doon natay clinic sa basketball sa atong kabataan. Dayon during school days naapot tay ginahimo nga baseball training. Sa araw ng tukuran nato natay ongoing inter barangay mobile basketball tournament base na itong mahimang championship panahon sa araw. Dayon tungod sa atong programa sa sports, ato na pong pamalit ang mga equipment nga magamit nato. Lakip na niya na ang atong digital timer and scoreboard. Pila po diha na ang atong basketball goals nga fiberglass. Dayon namalit itang mga gamit po sa sports and other paraphernalias. Sa regional limit karong tuiga nga kita mo ga-host ang Zamboanga del Sur, aduna kita 42 ka athletes nga maapil dito. Kaniya tungod sa atong programa sa sports, daghan na tag-awards nga nadawat kan sa probinsya, ban pang mga kalihukan sa paugnat sa kusog sa LGU sa DepEd. Sa atong sports di ay ato ning gituyo para ato gyung malikay ang atong mga anak sa ginaliling droga. Wa laing diversion nga atong buhaton kun dili mao ang paugnat sa kusog para ang ilang atensyon dili mahipunta dito sa kadautan. Ang atong lungsod kanunay nag-support sa atong mga athletes para gyud maingganyo sila maayo. Sa atong tourism promotion, ang atong LGU Beach ato nang gi-uralang luyon anay concrete fence dito o nandaghan na mo gamit nini halos na way bakante gani. Dayon atong gi-improve ang atong cottages. Napot gihimo dito nga duha ka air conditioned room sa training center sa LGU Beach. Napot ka-offer sa atong mga bisita nga maayong mga kwarto. Karon tuiga atong i-landscape ang atong LGU Beach para medyo presentable sa atong mga local and international tourists. Napasalamat ko sa atong mga bisita nga tagalaing lungsod nga mosuod sa atong beaches nga mohatag gyud silang piso-piso. Tungod dinhi atong na-operate ang atong patrol boat. Una nga ni atong niaging mga okasyon sa nasod nga naay mga ligo-ligo wa ta kabalita og naay nalumos kay kanunay man atong gibantayan. Dayon sa katapusan, nagpasalamat ko dako sa gobyerno, probinsya o nasyonal, bilang atong congressman sa pag-ayuda sa atong lungsod sa mga kalambuan. Ang lungsod sa Tukuran, sa Kakalahi Seeds Recipient Municipality, karong tuiga adto na kitay ipa-implementar nga pulo ka proyekto sa atong USAID pod Kalahi gihapon. Adto na kitay 7 ka projects nga implementar. Kining 7 unom ani school buildings ni. Dayon sa atong ERCP, naputay school buildings ani 5 ka buok, usa ka buok ka daycare center ug usa ka buok farm to market road. ERCP 2 projects ni gikan sa DAR. Dayon kita pod sa mga lungsod sa tibok Pilipinas nga nahimong recipient sa bottom-up budgeting sa atong national government. Naputay umaabot nga unom ka projects. Usa nini maong patubig sa Buenos Suerte nga nagsugod na og himo karon sa mga papilis para masugdan na ni. Apil na po ni ana sa bottom up nato karon tuiga ang farm to market road from Tagulo to Tapukan, from Tapukan to San Antonio, o from Kamanga to Santo Rosario. O nitong miagin do ka semana lamang ipahibalo pud ta sa DSWD nga ang tukuran tagaan og pahat gikan sa Kalahi Seeds pamana. So nga atong kabarangayan adunay tag 300,000 nga mga kwarta nga magamit to promote peace and social cohesion sa iyang barangay. Naot punta nga kininta na mga programa atong mapatuman karong tuiga. Daghan pang programa nga maabot ka nato basta kitang tanan kanunay magiusa. Daghang salamat kaninyong tanan.